init ng panahon, tsak marami sa atin, walang patayan ang electric fan. Pero mag-ingat. Lalo't ang tinitignan ngayong dahilan ng mga investigador sa sumiklab na sunog kamakailan sa barangay Fort Bonifacio sa Taguig City, isang nag-overheat na ventilador. Kabilang sa mahigit 50 pamilyang mga apektado. Wala po natira sa amin kahit isang gamit. Ang pamilya ng jeepney driver na si Mark. Ilan taon namin pinag-ipunan lahat ng gamit namin, bus, lahat kahit isa, wala kami naisalbak. Ang masaklap nito, kasama sa nasunog ang ipambibili sana niya ng segunda manong jeep. Ang inutang pa naman niyang 300,000 pesos. Watak-watak na yung pera. Parang nanlumo na lang din ako doon. Lahat ng pinagpuyatan mo nawala, isang bigla. Plano namin ng pamilya ko nawala din. Mapapalitan pa kaya ni Mark ang mga nasunog niyang pera na pambili sana niya ng jeep? Nitong Martes, habang pumapasada si Mark, Siguro mga nakakadalawang ikot pa lang ako, may tumawag na sa akin. Pre, nasusunog yung bahay nyo! Tumawag po ako sa asawa ko, kaso hindi ko na po makontak. dito na raw pinababa ni Mark ang mga sakay niyang pasahero at saka siya dali-daling umuwi. Pagpasok ko doon, ang kapal ng usok. Kitang-kita yung harapan ng bahay namin na nasusunog na eh. Tapos hindi ko makita yung asawa ko. Natakot ako, siyempre yung mga anak ko lilit pa eh. Ano kaya nangyari sa kanila? Patay na ba sila? Yung isa kong pinsan, sinabihan ako na, Tol, yung pamilya mo nandun na kila Jude. Safe na sila. Doon na ako nabuhayan ulit. Tinakbo ko sila. Umiyak ako. Siyempre naawa ko sa kanila. Bata po sila. May ganung trauma na agad na nangyari sa kanila eh. Ang sunog na ideklarang fire out pasado alas 12 ng tanghali. Doon na nag-sink in sa akin yung pera. Doon na umiyak sa akin yung asawa ko. Hindi ko nakuha yung pera. Inuna ko si Yuni na wala sa isip ko. Sabi ko, pera lang yan kaysa naman yung anak mo mawala eh. Binalikan ni Mark ang natupok nilang bahay. Sa pag-asang baka may ma-recover pa siyang pera. Sana meron pang matira. Pag-ukay ko, yun na. Kita ko na, watak-watak na yung pera. Parang nanlumo na lang din ako doon. Buti sana kung minaisalba kaming gamit, sir eh. Paano kami makakabili ng gamit namin? Wala rin naman kaming pera. Paano kami makakaroon ng tirahan? Wala na yung bahay namin. Pinaka-iniingat-ingatan ngayon ni Mark ang mga naisalba niyang sunog na pera. Ang ilan sa mga ito, halos naabo na. May ilang kalahati na lang ang natira. Ang 1,000 peso polymer banknotes o pera na gawa sa plastic, nalusaw at nagkadikit-dikit. Ay, sayang talaga yun, nangihinayang talaga ako doon kahit pa paano. First time namin makahawak ng ganung pera, tapos nawala pa. Parang start to zero ko. Dito sa evacuation center sa kanilang barangay, pansamantalang nakisilong si Mark kasama ang dalawa niyang anak at ang misis niyang si May na 6 na buwan pa manding buntis. Hindi po namin alam kung kailan po kami mababalis dito, kung saan na kami punta. Ang mga naisalba niyang sunog na pera, ibinalot niya ang mga ito sa plastic at isinilid sa plastic container. Ito ko po nilalagay yung pera, tapos pag matutulog po ako, minsan pinatabi ko na lang, minsan natabi ko dito sa box na to. 3 taon ng driver ng jeep si Mark. Kung may extra po ako ng jeep, paiba-iba pong jeep ang dinadala. Minsan sa kaibigan, minsan sa kumpare. Sa maghapong pamamasada, madalas short daw ang kanyang kita. 2.5 lang, magkukrudo pa ako ng 800, magbaboundary pa ako ng 800, gano'n. Tapos yung matitira, yun na yung pantustos ko sa pamilya ko. Kaya si Mark nangutang para makabili ng segunda manong jeep. Nangiram ako ng 300K, naglakas loob ako dun sa tito ng asawa ko.
para magkaroon naman kami ng sariling hanap buhay. Matagal na naming ipon yun. Tapos yung iba po, niloan po niya sa company nila. Buwan-buwan, kinakaltas sa sahod niya po yun. Magpapatayo po sana kami ng bahay sa probinsya. Nangailangan naman si Mark kasi pamangkin ng asawa ko. Kaya inuna muna namin sila. Kasi di ba pamilya dapat magtutulungan. Kasi ang laking halaga po nun eh. Ilang taon na ipon namin. Tapos ganun lang yung nangyari, di ba? Sinong hindi mapapaiyak? Sa kabila ng banta ng jeepney phase-out, ang natipuhang bilhin ni Mark, segunda manong traditional jeep na consolidated at nakapasok na sa kooperatiba. Ibig sabihin, pahihintulutan pa rin itong makabiyahe. Kaya hindi po ako nag-aalangan bilhin. Magagamit ko pa yung sasakyan kahit paano. Pag hindi ka nag-consolidate by May, ay i-consider ka nilang crew room. Wala ka ng karapatang bumiyahe. Dahil sa ilalim ng modernization, magiging membro lang ako ng kooperatiba. 600,000 to 700,000 yung rehabilitation ng mga traditional jeepney. 985,000 yung halaga ng isang modern jeep. Meron din lumalabas, halos sumabot ng 2.2 million. Masakit dyan, kahit na matapos ng bayaran yung unit ay hindi magiging akin sapagkat hindi nakapangalan sa akin yung unit, kundi nakapangalan yan doon sa corporation or doon sa kooperatiba. Yun ang ikinaayaw ng mga operator. Kaya ayaw nilang halos pumasok doon sa programa. Kasi pagkawala ng pag-aari mo pagkawala ng kabuhayan mo Kompleto na yung pera. Ang inutang na pera na ibigay na raw kay Mark nito lang Lunes. Kaya hindi ko po muna binigay yung pera gawa nang wala pa akong hawak na papeles ng sasakyan. Kasi galing pa po sa Bicol yung papers ng jeep at yung deed of sale. Sabi po sa akin ng may-ari, bukas doon na tayo magbayaran. Tinago yun ng asawa ko doon sa bag ng anak ko. Tapos tinago niya pa sa isang bag na lagayan ng mga pantalon, inipit niya doon. Hapon ng Martes daw ang usapan nila ng buyer para bayaran at kuhanin na niya ang sasakyan. Pero nangyari nga ang sunog. Meron naman mga money safe na nabibili, no? Waterproof, pero syempre medyo mahal siya. The best way still is sa bangko. May third party na makakapag-protekta ng pera natin. Mag-i-insure ng pera mo. Panibagong dagok, lalo't nung nakaraang taon na ospital ang panganay nilang si Yuni dahil sa impeksyon sa dugo. Sa 4 days po namin, meron kami bill doon, 165K. Uhulog-hulugan na lang namin yung balance namin doon na abot din po ata ng 65. Hanggang sa ngayon, hindi pa namin nababayaran. Nahihirapan po kasi hindi pa po kami nakakabangon last year Parang pabangon, pabawi pa lang po kami, pabangon pa lang Tapos ganito mo, masusunugan pa kami. Lahat ng pinagpuyatan mo nawala, isang bigla. Nag-usap naman kami nandito ng asawa ko, sabi nila sa amin, tsaka na natin pag-usapan yung pera long. Pag-usapan muna natin yung buhay nyo. Samantala, ang dapat sana'y bibilhin na jeep ni Mark, ibinenta na raw sa iba. Kaya ang habol na lang niya, mapalitan sana ang nasunog na pera para maisauli na ito sa hiniraman niya. Yung mapalitan siya, sobrang laking pasasalamat ko yun. Hindi ko alam kung saan ko makukuha yan, yung ganyang malaking pera. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o ang BSP, pwede pa naman daw mapalitan ang anila mutilated banknotes o nasirang pera. Kabilang na nga yung mga nasunog gaya ng hawak ni Mark basta't papasa lang sa kanilang criteria. Sa kondisyon ng mga na-recover na sunog na pera ni Mark, meron pa nga bang mapapalitan? Nitong Biyernes, sinamahan ng aming team si Mark sa BSP. Sa nasunog na inutang niyang 300,000 pesos, ilan kaya ang mapapalitan? Kung meron man. Sana mapagbigyan nila ako na mapalitan ko yung pera para mabawas-bawasan po yung problema ko. Wala po akong natulala sa loob. Masyak din po ako. Susunod na! Para malaman kung may mapapalitan pa sa mga nasunog na pera sa inutang pa man din na 300,000 pesos ng jeepney driver na si Mark,
Sinamahan siya ng aming team sa BSP o sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung mapalitan siya, sobrang laking pasasalamat ko yun. Ang pera tinanggap ng kawani ng BSP. Gayunman, hindi raw muna sila magbibigay ng interview sa assessment nila kung magkano pa rito ang kaya nilang palitan. Masusi pa raw kasi nila itong pag-aaralan. Ang size ay kailangang may natirang 60% o 60% ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Tatawagan nila ako approximately na 20 days para malaman kung ano na po yung resulta. Kanina po yung Bangko Sentral po mismo ang nagsabi sa akin na kailangan po 60% yung pera na nasunog. Wala po akong natulala sa loob. Yung size po na dala kong pera ay nasa 40% lang, 50%. Yung iba po meron sa kalahati, yung iba po hindi na po abot ng kalahati. Na-stress po ako talaga, sobra. Hindi ko na rin po alam kung anong pong gagawin ko. Parang hindi mapapalitan, parang ganun po yung ang dami po pumapasok sa utak ko. Pero yung sa dalawang S2S po na security thread, tapos yung signature po, naniniwala po ako na pagbigyan nila ako na mapalitan po yung pera para mabawas-bawasan po yung problema ko. Para kahit pa paano makakahon kami sa hirap ng buhay. Sana tulungan niyo po ako. Samantala, para kahit paano may panimula, nagbigay ang lokal na pamahalaan ng Taguig ng tulong pinansyal sa kanila. Dinagdagan din po ito ng aming programa. Di bali na talagang nakawang ka kaysa masunugan ka. Talagang zero balance talaga, back to zero ka talaga dyan. Sa mga may mabubuting puso, sana tulungan nyo kaming lahat na nasunugan sa lugar namin. Tulungan nyo ako sa pera na nasunog na di ko naman kagustuhan na para sa panghanap buhay na punta sa wala. Sana po matulungan nyo kami. Pera na! Naabo pa! Talagang ang hindi bali ng manakawan, wag lang masunugan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.